Garnett's going to drive. This one and two. Ilan lamang ito mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni Kevin Garnett. Sa katunayan ay kahit na ang 7'6" na si Sean Bradley na isa sa mga pinakabatangkad na player sa kasaysayan ng NBA ay hindi din nakaligtas sa kanyang lakas. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni KG at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Nagumpisa niyang yakapin at mahalin ang basketball noong siya ay nasa middle school pa lamang. Siya ay naglaro sa Malden High School at sa kanyang 3 taong pamamalagi dito ay talaga namang nagpamalas ng galing si Garnett, dahilan kung bakit siya pinangalanan bilang Gatorade South Carolina Boys Basketball Player of the Year. Anime bumuo sa mga college recruiters na talaga namang naging interesado sa kanya, kabila ng junior year pa lamang siya noon. Pero sa kasamaang palad ay pagdating ng 1994 summer ay dito na dumating ang unang balakid sa kanyang karera. Nagkaroon kasi ng matinding gulo sa pagitan ng itim at puting estudyante. Bagamat hindi naman siya direktang involved sa gulo, ay inaresto pa din siya dahil sa second degree lynching. Well, nakapag-bail naman siya dahil na din sa pre-trial intervention. Pero dahil sa racial fight na nangyari at syempre, takot na din na baka siya ay targetin, ay lumipat na lamang sila sa Chicago Westside at naglaro sa Farragut Academy. Dito ay pinangunahan niya ang kanyang kupunan at nagkaroon sila ng 28-2 na record. Nag-average siya ng 25 points, 18 rebounds, 6.7 assists at 6.5 blocks per game. Dahilan kung bakit siya itinanghal bilang National High School Player of the Year at naging MVP din siya sa McDonald's All-American. Ang kanyang bilis, atletisismo at koordinasyon ay talaga namang nakakabighani para sa 6'11 forward na may gahiganting wingspan. Matapos nga siya makagraduate sa high school ay napagpasya niya ng sumali agad sa NBA at hindi na tumungtong pa sa kolehiyo dahil sa hindi naman din siya nakapasa sa SAT exam. Na puntong ito ay tanging NBA na lamang ang kanyang pupuntahan, kung kaya't nag-workout na lamang ito sa 12 kupunan sa NBA. At sa kabutihang palad ay nakitaan siya talaga ng potensyal ng Boston Celtics legend na si Kevin McHale na nooy general manager ng Timberwolves. Kaya noon pagdating ng 1995 NBA draft ay pinili siya bilang 5th overall pick ng Minnesota Timberwolves. Sa kanyang rookie year ay nag-umpisa siyang bench player, pero matapos ngang mapalta ng kailang head coach ay napasama na siya agad sa starting unit. Makikitang agad siyang nakapag-adjust sa intense na laro ng liga. Sa katunayan na sa final 42 games ng taon, panahon na siya ay naging starter na, ay nag-average siya ng 14 points, 8 rebounds at 2.2 blocks. Yun nga lang ay hindi sila nakapasok sa playoffs. Sa sumunod na season 1996 to 1997 ay lalo pang umabante ang kanyang numbers. Umakyat na sa 17 points, 8 rebounds at 2 blocks ang kanyang nagagawa. Kaya naman din na nakapagtaka kung bakit napasama siya sa All-Star, which was the first of his 13 consecutive All-Star year. Sa season din na nagkaroon sila ng 40-42 na record at nakapasok sila sa playoffs, ang kauna-unahang playoffs appearance ng Timberwolves dahil na din sa tulong ni KG. Sa first round ay nakaharap nila ang Houston Rockets, yun nga lang ay naswept sila nito. Sa kabila ng kailang maagang pagkakalaglag sa playoffs ay laking gulat ng karamihan dahil nabigyan siya ng tumataginting na 6-year $126 million contract extension ng Minnesota. Maraming nagulat at tingin ng karamihan na ito ay risky move para sa team, especially ng mga analysts. Nagkaroon nga din ng tension mga repa between the players at owners, kung kaya't nagkaroon tuloy ng lockout noong 1999 season. Sa season na yun nag-average siya ng 21 points, 10 rebounds, 4 assists at 2 blocks. Yun nga lang ay na-trade itong si Stephon Marbury na katuwang niya sa team bago pa magumpisa ang playoffs. Kaya naman kahit na nakapasok sila sa postseason ay first round pa lamang ay napatumbagat sila ng San Antonio Spurs na nagkampiyon din sa taon na yon. Sa sumunod na season 1999-2000 ay napagalaman ng NBA na illegal ang pagkuha ng team kay Joe Smith na dinaan sa under the table. Dahilan kung bakit naba ng 1 taon si Kevin McHale at inalasan pa sila ng 3 first round draft picks na maaari sana maging asset o makakatuwang ni Garnett tungo sa kampyonato. Well, simula 2001 hanggang 2003 season ay maganda naman ang ipinapakita ni KG. Yun nga lang ay lagi silang napapatumba sa first round ng playoffs. Maituturing na one-man show ang nangyayari sa Minnesota. Wala kasing makatuwang si Garnett tungo sa kampyonato hanggang sa dumating na ang 2003-2004 season.
Dito ay nadagdag na sa kailang lineup sila Sam Cassell at Latrell Sprewell na makakatuwang niya sa playoffs. Pinangunahan niya mga repa ang buong liga sa rebounds. Nag-average siya ng 24 points, 14 rebounds, 5 assists at 2.2 blocks. Kaya naman di na nakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na MVP sa taon na yon. Natapos ang season na yun at nagawa nila ang franchise record 58 wins at nakapasok sila sa playoffs. Dahil sa kanyang pangunguna ay finally nabasag na din ng Minnesota ang first round curse. Tinalo nila ang Nuggets sa loob lamang ng 5 laro. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Sacramento Kings na pinangunahan ni Chris Webber. Lumabot ang seryeng ito sa Game 7 kung saan dinumina ni Kevin Garnett ang Sacramento Kings. Nakapagtala siya ng 32 points, 21 rebounds, 5 blocks at 4 steals, kung kaya't naka-advance sila sa conference finals. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers na pinangungunahan nila Shaq at Kobe. Ngunit sa kasamang palad ay na-injured mga repa ang kailang point guard na si Sam Cassell. Dagdag mo pa na nadali din ng injury ang kailang backup point guard noon na si Troy Hudson. Dahil sa pangyayaring yun ay talaga naman pumabor sa Lakers ang series. Kaya naman kahit na maganda ang ipinakita ni Kevin Garnett ay bigo pa din silang makapasok sa NBA Finals. Tinapos ng Lakers ang series noong Game 6. Nang matapos ang season na yun, naging solido pa din ang laro ni KG. Sa katunayan na 4 na magkakasunod na taon niyang pinangunahan ng liga sa rebounds between 2004 hanggang 2007. Yung nga lang ay lagi silang kinakapos at hindi na nakakapasok pa sa playoffs. Mitya nang naging frustration ni KG sa team. Wala kasing makakuwang maayos na katuwangan Timberwolves para kay KG. Kaya naman nagdemanda siya ng trade at laking gulat ng karamihan pagdating ng 2007 offseason. Dito ay opisyal lang na trade mga repa si Kevin Garnett sa Boston Celtics kapalit ang 5 players at 2 first round draft picks. At ito ang pinakamalaking trade na nangyari sa kasaysayan ng NBA para lamang sa isang manlalaro. Dahil sa pangyayaring yun ay nabuo na ng Boston Celtics ang Big 3 na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Nagkasama kayo sa isang team sila Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. Nandiyan din ang papausbong na si Rajon Rondo. Sasamahan mo pa ng malalim na bench. Kumpletos ricados ang Celtics noon mga repa. Dahil sa pinamalas na galing ni Garnett ay siya ang itinanghal na Defensive Player of the Year. Wilingid sa kaalaman ng marami noong 2007 season ay pang 19 ng Celtics sa defensive rating. Pero pagdating ng 2008 season, panahon na na-trade na siya sa team, ay sila na ang nanguna sa defensive rating. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit nagkaroon sila ng 66-40 na record at nakuha nila ang first seed. Sa first round ay nakakabangga nila ang Atlanta Hawks at umabot ito ng Game 7. Pero mas nanaig pa din ang Celtics. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Cleveland Cavaliers na pinauunahan ni LeBron James at naging dikdikan ng series na yon. Pero dahil sa magandang depensa ni KG at mainit na kamay ni Paul Pierce ay napatamba nila ang Cleveland Cavaliers noong Game 7. Sa Eastern Conference Finals naman ay nakaharap naman nila ang Detroit Pistons at naging balakid talaga ang depensa ni KG para sa Pistons. Tinapos nila ang series na yon noong Game 6 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals, ang unang finals appearance ni Kevin Garnett. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers na pinangunahan ni Kobe at Pau Gasol at talaga namang nag-init si KG noon. Tinapos nila ang series noong Game 6 matapos siya makapagtala ng 26 points at 14 rebounds. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nasungkitan ng Boston Celtics Big 3 ang kampyonato. Sa sumunod na season 2008-2009 ay nanatili pa ding dominante ang Celtics. Nagkaroon sila ng 62-20 na record at nakuha nila ang second spot sa playoffs. Yung nga lang ay pagdating ng February 19, 2009 ay nadali ng injury ang kanyang right knee. Dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa remaining season hanggang playoffs. Nakadbansa man ang Celtics sa Eastern Conference Semifinals. Yung nga lang ay napatumban sila ng Orlando Magic noong Game 7. Masasabing isa ito sa biggest what if sa kasaysayan ng NBA. Like paano kung hindi nadali ng injury si KG? Posible kaya nilang masungkit ang kampyonato at magawa ang tupit? Sa tingin nyo mga repa, comment down below. Well, muli naman nakabalik si Kevin Garnett noong 2009-2010 season at nakapasok ulit sila sa playoffs. Talaga namang na-dominate nila ang Eastern Conference. Napatumba nila ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Orlando Magic, kaya naman nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakakabakbakan nila ang Los Angeles Lakers at talaga namang gigil ang bawat kupunan na masungkit ang kampyonato. Yung nga lang ay kinapos sila at natalo noong Game 7.
Sa mga sumunod na season ay dito mo na mapapansin ang unti-unting pagbaba ng stats ni KG, lalo na't kung ikukumpara mo ang kanyang numbers noong naglalaro pa siya sa Timberwolves, pero hindi pa din naman nawawala ang kanyang galing sa opensa at defensive end. Sa katunayan ay pagdating ng February 7, 2013 ay nagawa niya ang 25,000 career points niya kontra Los Angeles Lakers. Yung nga lang ay pagdating ng June 27, 2013 ay kinagulat ng karamihan ng matrade na siya kasama si Paul Pierce at Jason Terry sa Brooklyn Nets. Well, dahil sa lineup ng Brooklyn Nets ay talaga namang inabangan sila ng karamihan. Biruin mo ba naman ay meron silang Joe Johnson, Deron Williams, Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry, Brook Lopez. Andito nga din sila Sean Livingston, Andre Blatch at itong si AK-47. Malalim na may tuturing ang kailang roster. Yun nga lang ay lagi silang kinakapos sa playoffs. Dagdag mo pa na unti-unti na din bumabagsak ang numbers ni Garnett. Nag-average na lamang siya ng 6.5 points at 6.6 rebounds. Kaya naman pagdating ng February 19, 2015 ay natrade na siyang muli papunta naman sa Timberwolves. Matapos nga siyang matrade ay nadali naman siya ng injury kung kaya't hindi siya nakapaglaro ng 21 games. Muli naman siya nakabalik sa lineup at siya ang panlabing 5 player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 26,000 career points. Well, dahil sa kanyang iniindang injury at dahil na din sa kanyang edad, ay pagdating ng September 23, 2016 ay opisyal na siyang nagretiro. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Kevin Garnett? Comment down below.